the Christ my Lord, the only way to meet my God. Jesus is the Christ my Lord, He washed away my sins for me. Jesus is the Christ my Lord, the darkness crumbles at His name. Jesus is the Christ my Lord, King of kings I will proclaim. Jesus is Christ. Tumingin tayo kay Jesucristo na higit na dakila kaysa sa palatandaan ni Jonas. Habang dumarami ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng henerasyong ito, humihingi sila ng himala bilang palatandaan. Ngunit walang palatandaang ibibigay sa kanila maliban sa palatandaang nangyari kay Jonas." Kung paanong naging palatandaan si Jonas sa mga taga Nineveh, gayon din naman, ang anak ng tao ay magiging palatandaan sa henerasyong ito. Lucas 11:29 hanggang 30. Mga minamahal na remnants kay Kristo, ano ang pamagat ng mensahe noong nakaraang linggo? Sinabi na mapalad ang batang nakikinig sa ebanghelyo ng Genesis 3:15 na dumudurog sa ulo ng ahas. Iniingatan ito sa puso at nakikipaglaban sa espiritual na labanan. Dahil taglay natin si Jesucristo, ang Mesyas at binhi ng babae ng Genesis 3:15, tayo ay mga anak ng Diyos na tumanggap ng lahat. Kaya sa pagsamba ngayong linggo, buksan natin ang ating mga tenga, pakinggan ang salita ni Kristo, itanim ito sa puso, at mamuhay bilang mga mapalad na nagtatagumpay sa panalangin ng espiritual na pakikipaglaban. Ngayon, pumasok tayo sa salita ng Diyos sa pamagat na ito. Tumingin tayo kay Jesucristo na higit na dakila kaysa sa karunungan ni Solomon at kaysa sa palatandaan ni Jonas. Nangaral si Jesus sa maraming tao. Ano kaya ang sinasabi niya? Ikinikwento niya si Solomon, ang pinakamatalinong hari sa mundo. Noong unang panahon, may isang napakatalinong hari na ang pangalan ay Solomon. Bakit naging napakatalino ni Solomon? Dahil si Kristo, ang Mesyas at binhi ng babae, ang kanyang Panginoon. Palaging kasama ni Solomon ang Espiritu ni Kristo, kaya umaapaw sa kanya ang karunungan ng Diyos. Kaya lahat ng tao ay gustong matuto mula sa karunungan ni Solomon. Sinabi ni Jesus, maging ang reyna ng timog ay dumating mula sa dulo ng daigdig, upang pakinggan ang karunungan ni Solomon at siya ay namangha. Ngunit kung si Solomon lamang ang titingnan ninyo at hindi ninyo matatagpuan si Kristo na kasama ni Solomon, kayo ay hahatulan. Tingnan ninyo, narito ngayon ang higit na dakila kaysa kay Solomon. Tama, si Jesucristo na nasa harapan natin ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Ngayon naman, pakinggan natin ang kwento ni Jonas na nabuhay matapos manatili sa tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw. Nang pumunta si Jonas sa Nineveh at sumigaw, "Bumalik kayo sa Diyos! Bumalik kayo kay Kristo" ng Genesis 3:15. Maraming taga Nineveh ang nagsuot ng magaspang na damit at tunay na nagsisisi. Nagsisisi ba sila dahil dakila si Jonas? Hindi! Dahil ang Diyos ng kaligtasan ay palaging kasama ni Jonas at ginamit siya bilang ebanghelista. Sinabi ni Jesus, ang henerasyong ito ay masamang henerasyon na humingi ng palatandaan. Ngunit walang palatandaang ibibigay sa kanila maliban sa palatandaan ni Jonas. Kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda sa loob ng 3 araw, gayon din si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay sa 3 araw. Bakit namatay at muling nabuhay si Jesus? Upang iligtas tayo mula kay Satanas, sa kasalanan at sa sumpa, at upang makasama natin magpakailanman sa pamamagitan ng Espiritu ni Kristo
Ito ang pinakadakilang himala na tinutukoy ni Jesus. Si Jesucristo ay higit na dakila kaysa kay Jonas. Siya ang Diyos ng kaligtasan na ipinangako sa Genesis 3:15. Nilutas niya ang lahat ng suliranin ng ating buhay. Genesis 3:15. Ang binhi ng babae si Jesucristo. Ang ulo ni Satanas dinurog at tuluyang winasak. Yap! Sa Biblia, paano tumanggap ng sagot ang mga saksi? Sila ay naniwala sa pangako ng Diyos, humawak kay Jesucristo, ang Mesyas at binhi ng babae ng Genesis 3:15, at sa kapangyarihan ng kanyang pangalan ay dinurog nila ang ulo ng matandang ahas, si Satanas. Ngunit, bakit marami pa ring nahihirapan hanggang ngayon? Bakit nagdurusa ang mga tao nang hindi nila namamalayan ang mga pagpapala ng Diyos? Ang Mesyas, si Kristo, ang binhi ng babae na pinangako, ay naparito sa mundong ito bilang tao at ibinigay niya sa atin ang tamang pagsusuri sa ating espiritual na kalagayan. Sinabi ni Jesus, ito ay dahil sa dyablo, ang sinungaling at ama ng kasinungalingan, ayon sa Juan 8:44. Dahil sa orihinal na kasalanan na nagsimula sa Genesis 3, lahat ng tao ay isinilang nahiwalay sa Diyos. Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Ang kadiliman, kawalan ng saysay at kaguluhan ay pumapasok sa kanilang buhay at mula ulo hanggang paa. Ang diablong sinungaling na binanggit sa Juan 8:44 ay kumikilos at nagpapalaganap ng kanyang impluwensya sa loob nila. Kaya kahit sinasabi ng mga tao na naniniwala sila sa Diyos, napupuno pa rin sila ng pag-aalinlangan. Nagkukunwari lamang silang nananampalataya, nahuhulog sila sa kawalan ng pananampalataya, at hindi tunay na nagtitiwala sa Diyos. Ang sinungaling na dyablo sa ating kalooban ay patuloy na nagdadala ng pagkakasala. Hindi mo kaya, hindi para sa iyo ang biyaya ng Diyos, mali ka. Dinadala tayo ng dyablo sa matinding kalungkutan. Pinaparamdam niya sa atin ang sakit at pakiramdam na tayo ay naaapi o hindi patas ang pagtrato sa atin. Pinagsisisi niya tayo ng hiwalay kay Kristo, kaya pinakita sa atin ng Diyos ang kanyang paraan. Una, kailangan nating maniwala at tanggapin si Jesucristo bilang ating Panginoon. Siya ang siyang lumutas sa lahat ng problema ng ating buhay. Si Kristo ang tunay na hari na dumurog sa mga gawa ng dyablo. Si Kristo ang tunay na saserdote na tumapo sa lahat ng sumpa at kapahamakan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Si Kristo ang tunay na propeta na nagbukas ng daan upang makalapit at makatagpo natin ng Diyos. Kapag sumampalataya tayo kay Kristo, nagiging mga anak tayo ng Diyos na may kamanghamanghang pagkakilanlan at otoridad. Kaya ngayon, manampalataya tayo sa pangalan ni Kristo na laging kasama natin magpakailanman. Iukit ng malalim sa iyong puso ang kanyang pangalan. Patuloy mong tawagin ang kanyang pangalan at makakatanggap ka ng mga kasagutan sa iyong mga panalangin. Sa pangalan ni Kristo, ang Mesyas at binhi ng babae, durugin ang ulo ng matandang ahas, ang dyablo, si Satanas na mandaraya sa buong mundo. Ang mga anak ng Diyos ay dapat mamuhay ayon sa paraan ng Diyos. Sa gayon, ang nakagapos na kaluluwa ay mapapalaya at matatamasa natin ang tunay na kalayaan at pagpapalaya. Sabay-sabay nating ipahayag ang 7-second miracle. Si Jesus ang Kristo. Tayo ay anak ng Diyos. Ang lahat ng mga problema ay tapos na. Dyablo, umalis ka. Kapuspusan ng banal na espiritu. Pag-ebanghelyo sa Pilipinas at sa buong mundo. Merry Christmas! Ayon sa salita ni Jesus ngayon, ano ang mangyayari kung mawala sa atin si Kristo na higit na dakila kaysa palatandaan ni Jonas?
at susundan natin ang sinungaling na dyablo sa loob natin. Nakakalungkot, hahanap lamang tayo ng mga nakikitang palatandaan upang malutas ang ating mga problema. Sa huli, dala natin ng kamatayan sa ating katawan, nagkakasakit, namumuhay ng miserable, at hahantong sa kapahamakan. Kaya sinabi ni Jesus na itanim natin si Kristo ng malalim sa ating puso. Iniuutos ko sa pangalan ni Yesu Kristo, kamatayan, sakit, kahirapan, kawalan ng kakayahan, at lahat ng maruming espiritu ng sumpa na nagbibigay ng kawalan ng pananampalataya upang hindi ako makapaniwala kay Kristo, umalis kayo sa aking katawan sa pangalan ni Yesu Kristo. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ni Kristo na magtagumpay bilang kaangahangang spiritual summit na nagpapahayag at kumikilala kay Kristo. Buhay na Diyos, maraming salamat po dahil ibinigay ninyo sa amin ang salita. Tumingin kayo kay Yesu Kristo na higit na dakila kaysa palatandaan ni Jonas. Salamat po sa pagtulong ninyo sa amin na may tanim ng malalim si Kristo sa aming mga puso. Tinapos ni Kristo ang lahat ng aming mga suliranin sa krus at siya ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Ngayon, tulungan ninyo kaming tamasayan ang aming pagkakilanlan at kapangyarihan bilang mga anak ng Diyos. Wasakin ninyo ang mga kasinungalingan ng dyablo na nag-uudyok sa amin na magkunwari lamang na may pananampalataya. Alisin ninyo ang aming kawalan ng pananampalataya at pagkainip, at palakasin ninyo ang aming pagtitiwala sa inyo. Tulungan ninyo kaming mamuhay bilang mga spiritual summit na ginagamit para sa pangarap ng Diyos, ang pag-iebanghelyo ng buong mundo ayon sa mga Gawa 1:8. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.